pagpatuloy natin, tayo po ay nasa isang serye po ng pag-aaral ng Book of Revelation. At ito pong ating pinag-aaralan ay kakaiba po ito dahil ito po ay love letter ng ating Panginoong Kristo sa kanyang nobya. Kaya nga, ang pwede lamang makaunawa ay walang iba kundi ang asawa ng ating Panginoong Kristo. At sa gabi ito, atin pong bibigyan ng pamagat ang ating pag-usapan. Ito po ay may title na The Everlasting Gospel. At basahin po natin muna sa aklat po ng Book of Revelation chapter 14 verse 1. Tayong lahat ay tumayo. Okay, sabi po dito, and I looked and lo, and a lamb stood on the Mount Zion, with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. Verse 2, and I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and as the voice of the great thunder, and I heard the voice of harpers harping with their harps. And they sang, as it were, a new song before the throne, and before the four beasts and the elders, and no man could learn that song but 144,000 which were redeemed from the earth. And verse 4, these are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb, whithersoever he goeth. These were redeemed from among the men, being the first fruits unto God and unto the Lamb. And verse 5, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Tayo manalangin, Ama namin Diyos, pagpalain niyo po ang pagkakabasa ng inyong banal na salita. Sa gabing ito, kami po ay muling dumudulog sa inyong banal na awa. Inihiling namin ni Diyos ang inyong patnubay, paggabay ng inyong Santong Espiritu, at pagbibigay po sa amin ng malinaw na unawa, Panginoon, sa mga simbolong ito na isinulat ni John noong 95 to 96 AD. At sa huling kapanahon ng Panginoon ay binubuksan, inihahayag niyo sa amin, maging sa bayang Israel ay ihahayag ninyo ang inyong pangalang itinago sa mahabang panahon, sa 1,000 taon. Pagpalain niyo po kami, ingatan po kami ang lugar na ito, maging ang mga kapatid namin, ka-fellowship namin sa pamamagitan po ng Zoom at maging sila man ay nasa Facebook Live, Panginoon, abutin niyo po ang bawat isa sa amin sa gabing ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming hinihiling at pinadalangin. Tayong lahat magsabi ng Amen. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Babasahin ko lang ulit ang ating binasa sa Revelation chapter 14 verse 1. Ang title natin, uulitin ko, The Everlasting Gospel. So na tayo po ay nasa Book of Revelation chapter 14 na. At matagal-tagal na rin tayong nagsisiris po nito. Haba-habang linggo na rin, maraming sessions na natin tinatalakay itong Book of Revelation na sa kanila ay hindi mahalaga, pero sa ating nobya ng ating Panginoon ay napakahalaga sapagkat hindi po tayo naniniwala po tayong lubos na hindi lamang itong mensaheng ito encouragement, mataas na antas ng encouragement para sa bawat isa upang tayo po ay maganda at malaman po natin ang darating na panahon. Sa Revelation chapter 14 verse 1, babasahin ko lang ulit. At tumingin ako, ito po ay si John the Beloved. At narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niyang ay 144,000 may pangalan niya. At ang pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanya-kanyang noo. So ang larawan po ito ay naglalarawan ng 144,000 na pinangungunahan po ng kordero. At alam natin na ang korderong nire-representa po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. And do not expect na ang Panginoon sa oras na ito ay nandito po sa lupa.
Dahil sa Revelation chapter 14, ito po ay magaganap sa huling bahagi ng Daniel 70th week. And do not expect na literal na pangungunahan ng Panginoon ang 144,000. So, paano po natin ito mauunawaan? Mga kapatid, sa Revelation chapter 10, ang angelic being ay nire-represent po sa ating Panginoong Kristo. Basahin po natin ang Revelation chapter 10 verse 1. And I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And verse 2, and he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Ito po ay literal na anghel na nagre-represent po sa ating Panginoong Kristo. Ito pong mighty angel ay representation po o tinatawag na Christophany. Nire-represent po niya ang ating Panginoong Kristo. At dito po sa Revelation chapter 14 ay the same situation. Ang lamb na binasa po natin dito ay nagre-represent po sa ating Panginoong Hesus. Pwede bang tubig? Pero kailan po ang verse na ito ay magiging reality o magiging makatotohanan? Ang 144,000 chandelier by angelic being and represent our Lord Jesus Christ. At alam ba ninyo na ang 144,000 at ito po ay tinatakan sa pamamagitan ng ministry ng dalawang propeta. Sa Revelation chapter 7 verse 1, mababasa natin, ang sabi po, at pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Salamat. Na pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Upang huwag humihip ng hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Meron nga pala kong tubig dito. Ito yung nangyayari sa akin. Matanda na ako. Verse 2, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya ay sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag niyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, kahit sa aming hanggang sa aming natatakan ang kanilang mga noo, ang kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 natatakan sa bawat angkan ng mga anak ng Israel. So through the ministry of two prophets, ang 144,000 po ay natatakan. At ang tatak ay walang iba po kundi ang bautismo ng banal na Espiritu. Yan po ay ayon sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 13 na sa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa kanya rin naman wala nang kayo'y magsasampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. At sa Ephesians chapter 4 verse 30, ang sabi po ng apostol na si Pablo, huwag ninyong tighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. At isa po sa trabaho ng banal na Espiritu ay ang dalhin po tayo sa buong katotohanan. So no wonders ng 144,000 sa Revelation chapter 14 ay selyado ng pangalan ng Ama ng Kordero sa kanilang mga noo. Hindi po yan literal mark na nakaukit sa kanilang mga noo. Ibig lang pong sabihin, meron po silang kompletong pagkaunawa sa pangalan ng Ama
sa Bagong Tipan na ang pangalang Jesus ay nagdadala ng maraming application. Ito ay apply sa anak at ito rin ay apply po sa ama. Dahil ang sabi ng Panginoong Jesus, siya ay naparito sa pangalan ng Ama. At sa huling bahagi ng kanyang ministry, ganito po ang kanyang sinabi. John chapter 17 verse 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. So ito pong 144,000 from the 12 tribes of Israel. Lahat sila po ay mga Hudyo at sa loob po ng 1,000 taon, ang pangalan ng Diyos ay banal at hindi hayag sa mga Hudyo. Hindi po nila kayang banggitin ang pangalan ng Diyos dahil hindi naman po nila alam ang tunay na pangalan ng Diyos. Tinatawag nilang Adonai na ang ibig sabihin ay Lord. Tinatawag nilang Hashem na ang ibig sabihin ay Diyos. Baruch Hashem Adonai, meaning praise the Lord God. Pero ang personal name ng Diyos, wala po silang unawa. At isa po sa ministry ng ating Panginoong Hesus, nang siya po ay dumating sa lupa, ay ipahayag ang pangalan ng Ama. And then, ipinahayag ng Panginoong Hesus ang salita ng Ama at ang gawa ng mga ama. Pero alam natin na tinanggihan ng ating Panginoon. At sa loob po ng 2,000 taon, na-enjoy po natin ang gospel of Christ. So, sa pagdating ng 2 propeta, sa unang bahagi ng 1 linggo ni Daniel, o yung 1 linggo o 7 taong natitira para sa mga Hudyo, ang ministry ng 2 prophets ay mahalaga dahil sila po ang maghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ipauunawa po ng 2 propeta sa 144,000 ang mensahe na hindi po naunawaan ng kanilang mga magulang 2,000 years ago. And it takes the anointing of Moses and Elijah to penetrate the heart of these Jewish people that include Revelation chapter 12 woman. Pero ang focus natin ay ang 144,000. Alam nyo, hindi madaling makumbinsi ang mga Hudyo. Si Brother Branham, noong siya ay nasa Egypt, medyo malapit na sa Israel, di ba? Ilang miles na lang. Gusto niyang pumunta sa Israel. Alala niyo yun? Pero ang sabi ng Hangul sa kanya, ang ministry mo ay hindi para sa mga Hudyo. Ikaw ay tinawag sa mga Hintil upang mangaral. Sa mga Gentiles na gustong makumbert ang mga Hudyo, maganda ang layunin. Pero ang mga Hudyo po ay, ang mga Hudyo na tumatanggap ngayon sa Panginoon ay mali ang unawa sa gabi. Alam niyo bang si Paul Wilbur? Paul Wilbur, ay isang Hudyo pero Trinitarian ang kanyang unawa. Most of the Messianic Jews today, most of the Jews believe in Jesus today in Trinitarians. Ito unawa nila. Ang unawa nila sa God ay hindi tama. Kaya po itong 2 propeta ang magiging instrumento upang ang Ebanghelyo ay makapenetrate sa mga Hudyo. Sila po ang maghahayag. Although ang Israel, alam nila yan. Ang Shema o Esma, Deuteronomy chapter 6. Most especially yung 144,000. Doon po susugurin ang 2 prophets. Kaya ang 144,000, ang pangalan ng Diyos ay mahayag sa kanila through the ministry of the 2 prophets. Sahin natin ang Revelation chapter 14 verse 2.
At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong na malakas na kulog, at ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. Malino pa ba naririnig yung sounds? Thank you. That is the voice of Christ that represents God and man, na nagpapakita ng opisina bilang mediator. Pero sa panahong ito, si Kristo ay namamagitan sa kanyang bayan. This Revelation chapter 14. Sa Daniel chapter 12, nakita din Daniel ang tao, nakatayo, cross the river. Dito sa binasa natin, ang sabi rito, nakatayo. Narinig niya isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng tubig, gaya ng ugong na malakas na nakulog, at ang tinig na aking narinig gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog sa kanilang mga alpa. Ito po yung tinig ng ating Panginoon. Basahin natin ang Daniel chapter 12 verse 5. Na magkagayon, akong si Daniel ay tumingin at narito, nakatayo ang ibang dalawa, ang isa sa dakong ito ng pangpang ng ilog at ang isa sa kabilang pangpang ng ilog sa dakong iyon. In verse 6, at ang isa ay nagsalita sa lalaking nabibihisa ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalagang ito. Nakatayo ang ating Panginoon, namamagitan siya sa Hudyo. Alaala niyo ba yung Revelation chapter 17 na ang waters ay nagre-represent ng tongues, nations, and people? At kung itong anghel na nakatayo sa tubig, anong klaseng tao ang nire-represent sa panahong ito? Sabi ng Daniel chapter 12 verse 7, at aking napakinggan ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog. At ng kanyang itaas ang kanyang kanan at ang kanyang kaliwang kamay sa langit, at sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman na magiging isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon, 3 and a half years. At pagka kanilang natapos na, mapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat ng mga bagay na ito ay matatapos. Ngayon, ito po ay nasa huling bahagi ng 7 taon, yung last 3.5 years. Ito ang oras na ang tawag ng Bible ay Jacob's trouble, Jeremiah chapter 30 verse 7. At ang Panginoon ngayon ay gumagabay at namamagitan sa bayan Israel sa sitwasyon pong ito. Dahil ang tubig na kinatatayuan ng anghel na eventually ay nagre-represent sa ating Panginoong Kristo is actually himself interceding for his people. Nag-i-intercede po siya sa kanyang bayan. Namamagitan po siya. Kaya nakatayo po siya dyan sa tubig, mga kapatid. Namamagitan na siya sa bayan Israel. These last days ng 70th week of time. Naintindihan po ninyo? Okay, Daniel chapter 12 verse 1. Sahin natin. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Maliligtas sila, bayang Israel. Palalayain po sila, physical at spiritual deliverance. So, meron pong angelic force na mag-guide sa mga Hudyo sa panahon po ng persecution. Brothers and sisters. Ang mga mamamatay sa kanila ay guided ng angel. At yung makakasurvive sa kanila ay guided also ng angel. At ito pong huling 3.5 years ay panahon ng kapagabagan na hindi pa nangyari buhat po ng matatag na sanlibutan.
Ito ang panahon na ang bayang Israel ay mangangalat at pag-uusigin ng Antikristo, pero sila po ay iingatan ng mga anghel, mga angelic beings. Just to let you know that the voice of many waters is the voice of Christ. Tinig pala ng maraming tubig ay tinig pala ng ating Panginoon. Vox Populi Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Of course, it conveyed by the angelic being to the 144,000, and then ang 144,000, meron po silang ministry. Revelation 14:2, at ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. That is angelic being rejoicing in heaven. Nagdiriwang sila sa kalangitan. At mapapansin nyo na dito sa lupa, ang 144,000 ay umaawit ng bagong awit. Ano po yung bagong awit na kanilang inaawit? Revelation 14 verse 3. At sila ay nangag-aawit, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang sa makatigbagay siyang mga binili mula sa lupa. So ito pong angelic singers and choir in heaven ay umaawit ng isang awitin. Pero wala pong makauunawa ng awit maliban lang sa 144,000. Naintindihan po ninyo, merong awitan sa langit, may singers, may choir, maawit sila ng isang awitin, pero tanging 144,000 lang ang makakaunawa ng inaawit po ng mga angelic singers. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ba ang nire-represent ng awit? It's a message. Mensahe. Paano natin malalaman na itong awit ay mensahe? Basahin po natin sa Isaiah chapter 52 verse 6. Ito po isang propesya ng propetang si Isias. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila na sa araw na iyon na ako'y yaong nagsasalita, narito ako nga. Verse 7. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa ni yaong nagdadala ng mabuting balita? Pangkaraniwan ng verse, pastor, ano? Na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay naghahayag. Natupad din po ito sa ministry ng 2 prophets dahil bahagi ng kanilang ministry ay ilantad po ang hiwaga ng pangalan ng Diyos sa bayan ng Diyos. Walang iba kundi ang Israel. Of course, it will be represented by Christ, by the miss as a whole. Na-miss nila ang Panginoon. Pero kapag dumating na po ang 2 propeta at nangaral sa mga bansang Israel, ang 144,000 na nagre-represent ng 12 tribes of Israel, ay mauunawaan nila ng lubusan ang pangalan ng Diyos na itinago thousands of years. Sabi ng Isaiah 52 verse 8, ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sion. So eye to eye, ibig sabihin, yung unawan ng isa, unawan ng lahat, eye to eye of understanding. Yan ang goal ng fivefold ministry, mga kapatid. Kaya sabi ng verse 9, kayo'y biglang magalak, kayo'y magsiawit na magkakasama,
kayong mga sirandako ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, kanyang tinubos ang Jerusalem. So ang tinig ng iyong mga bantay, sabi riyan, sila ay naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit. At normally, ina-apply natin po ito sa fivefold ministry. Hindi mo makikita o maririnig na umaawit ang fivefold ministry ng literal song. Ano ang inaawit ng mga watchman ngayon ng fivefold ministry? It's a message. Message of the hour. Message of perfection. Inaawit natin ang mensahe ng Panginoon. Ipinapangaral natin ang mensahe ng Diyos. Pero ito po ay naglalarawan ng awit, mga kapatid. At hindi lang po ito apply sa mga Gentiles, kundi most especially sa mga Hudyo, dahil si Isaiah ay nanghula sa mga Jewish people. At sino ang magdadala ng kaligtasan sa mga Hudyo? Of course, una ang Panginoong Hesus, pero tinanggihan siya. Sabi ng Biblia, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa, niyaong nagdadala ng mabuting balita. At ang two prophets ba ay hindi nagdadala ng mabuting balita? Yes, nagdadala. They will, brothers and sisters. Hindi ba sila nagdadala ng kaligtasan? They will. Kanino nila dinadala ang salvation? To Zion, to the Jewish nation. Kaya, kung apply po sa atin ang Isaiah 52 verse 8 sa ministry na ginagamit sa mga Gentiles, which are the fivefold ministry, how much more sa two prophets? Dahil ang two prophets din ay watchmen. Kung umaawit tayo ng awit, sila rin ay umaawit ng awit. And then ang 144,000 din ay aawit ng awit. Bakit? Dahil ang 144,000 ay banday o watchman din ng Diyos. Dahil gagamitin po sila ng Diyos na mag-minister sa mga nangalat na mga Hudyo sa buong mundo. So, ang awit o ang bagong awit ay new revelation. Ang 144,000 ay tatanggap ng bagong revelation. At ang magiging instrumento para po sila tumanggap ng bagong revelation, walang iba po ang kundi ang dalawang propeta. Ang 144,000 ay guided also ng angelic beings. At tindihan po ninyo, ituloy natin sa Revelation 14 verse 4. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila ay mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero, saan man sila pumaroon, at ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos. Ay po, pag nabasa niyo sa Book of Revelation, ito po ay nagre-represent ng religion. 7 church ages, yan po ay babae o religion. Mystery Babylon, the harlots, represent religion. Ang 144,000 ay hindi nahawa. Hindi po sila na-influensyahan ng sinumang Gentile religion. They are pure. They are virgins. Mga kapatid, verse 5, at sa kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila ay mga walang dungis. Naalaala niyo ba nang mag-meet ang Panginoon at si Nathanael? Ano ang sabi ng Panginoon? John chapter 1 verse 47. Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, behold, an Israelite in whom is no guile. Kanya, itong tunay na itong Israel na ito.
wala kang masusumpong daya sa kanila. Ibig sabihin na ang taong ang kanyang bibig ay nagsasalita ng walang halong panlilintang. Ito po yung 144,000. Nagsasalita lamang po sila ng katotohanan. At yan ang 144,000 Jews na ang sinasalita lang nila ay katotohanan. Bakit? Dahil sila po ang mouthpiece ng Diyos upang mangaral po sa huling bahagi ng 3.5 years sa mga Hudyo na nangalat po sa buong mundo. Sila yung mouthpiece ng 144,000. At sa ating panahon, the bride is the final voice that gives one brothers and sisters. So, dito po sa binasa natin, sa Revelation chapter 14 verse 5, mga kapatid, then all of the sudden, seemingly, yung 144,000 ay nawala. Di ba? Pag binasa mo yung baba, parang nawala yung 144,000 eh. Hindi sinabi kung ano ang naging end nila. Wala kang mababasa rin. Basahin ninyo, mga kapatid. Yung Revelation chapter 14, hindi sinabi kung ano ang nangyari sa kanila. All of the sudden, biglang nagbago ang senaryo. Dahil sa Revelation chapter 14 verse 6, ganito po ang sinasabi. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Yan ang title natin. To the preach unto them that dwell on the earth, into every nation and kindred and tongue and people. So seemingly, parang nawala yung 144,000. Hindi binanggit na rito kung anong nangyari sa kanila dahil ang nakita naman ni John ay another angel fly in the midst of heaven na meron siyang everlasting gospel na ipinapangaral sa lahat ng nananahan dito sa lupa, sa lahat ng bansa and kindred and tongue and people. At alam natin na ang angel ay hindi naman nangangaral. Yung mga anghel, they are spirit. Ang heavenly angel, hindi po yan nangangaral. Sino ang nangangaral? Ang human beings. Naintindihan po ninyo. Basahin natin ang Revelation chapter 7 verse 3. Balikan natin. Na nagsasabi, huwag niyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Hindi naman anghel ang nagtataka. Ang ministry ng two prophets ang nagtatak. Tama po ba ako? Kahit ang Panginoong Hesus na siya mismo ang nagbabautismo ng banal na Espiritu Santo, pero nakakita ba kayo na binautismuhan ng Panginoon ng banal na Espiritu? Wala. Sino ang ginamit ng Diyos sa early church para tumanggap ng banal na Espiritu? It was through the ministry of the apostles, mga kapatid. Mababasa ninyo sa Acts chapter 8, si Peter at si John sinugo sa Samaria dahil doon po sa Samaritan woman na tumanggap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pangangaral ni Philip. Nabautismo siya sa pangalan ng Panginoon pero hindi pa tinatanggap ang bautismo ng banal ng Espiritu Santo. At nang iliham ni Peter at ni John ang Samaritan woman, tinanggap niya ang baptismo ng Holy Ghost. So yung mga apostles ang ginamit doon. Gayon din sa mga disciples ni John the Baptist, na nabautismohan pero nang iliham ni Pablo sa Acts chapter 9. Ano nangyari? Sila po ay tumanggap ng bautismo ng banal na Espiritu Santo. Yan po mababasa niyo, chapter 19. Acts chapter 9. Even if the Bible says Jesus Christ is the Holy Ghost baptizer, ibig sabihin, ang kanya pong mediatorial works will actually activate the baptism of the Holy Ghost. Dahil lang siya po ay pumosisyon bilang mediator sa atin, that
is when the new covenant going to be in full reality. Now, everything contained in the new covenant. Inilalagay ng Diyos ang kanyang kautusan dito po sa ating mga puso. Sa ating kaisipan. Para ano? Upang maging makatotohanan lang ito. Pagiging makatotohanan lamang ito sa pamamagitan po ng bautismo ng banal na Espiritu. Nilalagay ng Diyos ang kautusan sa ating mga puso, the law in our hearts, in our mind, pero magiging katotohanan lang yan, makatotohanan. The moment na tayo po ay mabautismuhan ng banal na Espiritu Santo. Na ibinibigay sa tao nang si Kristo po ay tumayo bilang tagapamagitan. Yung bautismo ng Espiritu Santo. Pero dito sa lupa, sino po ang nagbabautismo? Ang ministry po ng mga apostol at ang fivefold ministry. Kapag nabasa niyo sa Bible na ang anghel ang nagtatatak, no, sa langit po yun, hindi dito sa lupa. Hindi po dito sa lupa. Pero mayroon pong makalupang kakasangkapanin. Kung ang anghel ay nagtatatak sa langit, dito po sa lupa ay may makalupang kakasangkapanin. Katulad ng mababasa natin o nababasa natin sa Revelation chapter 14. Na ang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabubuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Hindi yan literal na anghel ang gagawa niyan, kundi ang 144,000. Naintindihan po ninyo? Yung ang gaganap nito ay walang iba, kundi ang 144,000. Sila po yung mga ngaral, hindi yung anghel. Hindi yung literal na anghel. Ang 144,000 po ang magiging kasangkapan ng Diyos. Sila ang instrumento ng Diyos para ipahayag. Sila po ang magiging mouthpiece ng Diyos to proclaim upang ipahayag ang everlasting gospel. Yung 144,000. Yan po ay bahagi ng bagong awit na aawitin nila mga kapatid. Naintindihan po ninyo? Now, ano naman po ang nilalaman ng everlasting gospel? Kasi yun lang daw ang mensahe. Sabi ng mga narinig ko, ang mensahe lang, mababaw lang ang mensahe doon. Everlasting gospel lang. Ano ba ang mensahe doon? Eh, yun lang, matakot ka lang sa Diyos. Pero meron pong nilalaman yun na mensahe ang everlasting gospel. Basahin po natin, Revelation 14 verse 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Yan ang una. At magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Yung honor, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. One of the message, mga kapatid, na nakapaloob po doon sa everlasting gospel ay mensahe na matakot sa Panginoon at ibigay ang karangalan o kaluwalhatian sa lumikha ng lahat ng bagay. Yan ang unang mensahe na nakapaloob sa everlasting gospel. Bakit? Bakit yun, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin ng fearing God and gave glory to the Creator? Natakot sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa mga. Anong ibig ko sabihin yan? Sa panahon po natin, walang pagkatakot sa Diyos ng mga tao. Kapag binasa niyo sa Bible, mga kapatid, fear of God, hindi ibig sabihin scared of Him. Di ba po yun? Ang ibig sabihin ng pagkatakot ay magbigay ng paggalang, pagkakilala. Yan po ang ibig sabihin ng fear o pagkatakot. At yan ang halos wala na ngayon. Pagkatakot sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Wala nang pagkatakot ang tao ngayon sa Diyos. Bagamat kilala ng mga tao ngayon ang Diyos, pero wala po silang personal na relasyon sa Diyos. At magkaiba yun. Magkaiba yun. Maaaring kilala mo ang Diyos dahil sa mga textbook na nababasa mo o dahil itinuturo ng pastor mo, pero ang magkaroon ka ng relasyon sa Kanya is different thing. At ang mga tao ngayon, ang reliance nila, walang iba kundi ang science and technology. Tama ba sinasabi ko? At ang science ay mayroon ding sariling religion. At gusto nilang patunayan na wala naman talagang creator. Ang lahat ng bagay ay nag-umpisa sa tinatawag ng Big Bang Truth by evolution. So mayroon din silang religion. At sa pagdating po ng 144,000, isa sa kanilang message ay ipaalam sa mga tao na matakot sa Diyos. Meaning, to give honor to the Creator of heaven and earth. Dahil at times move on, ang society ay nagpo-progress, ang technology ay dumarami, ang kanilang natutuklasan, pero ang notion o paniniwala sa Diyos ay lumiit. Mga kapatid, lumiit na. At ang 144,000, ang God's final voice, God's final warning, ang 144,000, ang instrumento ng Diyos sa mga nangalat ng mga Hudyo, at ito ay maririnig din ng Gentile Christians na maiiwan po dito sa rapture. Maririnig nila ang mensahe, 144,000. Sila ang final ng Diyos, sila ang final voice ng Diyos para po warningan ang mga tao, para bigyan ang mga tao ng last chance. Dahil katulad ng sinabi ko, hindi po pawawalan ng Diyos ang huling hatol hanggang hindi na-inform ng mga tao at tanggapin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi po, hindi ganun ng Diyos. Nais ng Diyos ang tao ay maligtas according sa aklat ni Peter. Kaya magbibigay ng warning ang Diyos para tanggapin lang ang Diyos ng mga tao in their lives. At sabi ng Revelation 14 verse 8, at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Again, ang 144,000 ang God's final voice to condemn the false religion of Catholicism. Sila po ang mag-i-expose ng unscriptural teaching ng Roman Catholic Church. Sila ang final voice na mag-i-expose sa mga tao tungkol po sa diabolical spirit sa likod ng mga aral ng Roman Catholic Church. Ilalantad nila na itong relihiyong ito ay hindi nag-represent ng tunay na Kristiyano. Hindi nag-represent ng tuong ebanghelyo ni Kristo, but actually, ang nirepresent nila ay perverted gospel. So, ang first message na nilalaman ng everlasting gospel na ipapangaral ng 144,000 sa mga Hudyo at Hintil na Kristiyano ay matakot sa Diyos. Ibig sabihin, give reverence, give honor sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang paghatol ay darating na, unang bahagi po yan. Then, ang second part ay final condemning voice
with the Roman Catholic Church. Then, ang third part ng everlasting gospel, Revelation 14 verse 9. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na handang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya pahihirapan ng apoy at ng asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Verse 11, at ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailanman, at sila ay walang kapahingahan araw at gabi. So walang break time, mga kapatid, kahit man lang kalahating oras. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanilang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ito ang final message ng Hudyo ka man o hintil man. Nasabi riyan, kahit na ikaw ay Hudyo, kahit na ikaw ay hintil, tanggihan mo ang tatak ng hayop o ng halimaw. At ang sabi, kung tatanggapin mo ang tatak ng hayop, iinom ka ng alak ng kagalitan ng Diyos na walang halo. Ibig kong sabihin, buong galit ng Diyos. Mararanasan ng tao. At dito, idinidetalye dito kung ano po ang magiging wakas na tatanggap ng tatak ng hayop. At sabi riyan, the smoke of their torment ascended up forever and ever, and that is a lake of fire. Sa dagat-dagat ang apoy, itatapon. Ang tatanggap ng tatak ng hayop. Everlasting fire. So yung 144,000 ang instrumento upang magbigay po ng kalakasan. Saan? Sa foolish virgins o mangmang na dalaga upang tumanggi sa tatak ng hayop. Nakuha po ninyo, ang 144,000 ang magbibigay ng strength o kalakasan sa mga foolish virgin para tanggihan po ang tatak ng hayop. Hindi nila tatanggapin ang tatak ng hayop. At sila naman ay papatayin ng Antichrist. Yan ang kapalit. Sa hindi nila pagtanggap sa tatak ng hayop o mark of the beast, ang kapalit po niyan, papatay sila ng Antichrist. Gayon din ang mga Hudyo natatanggi sa tatak ng hayop. Sila rin naman ay papatayin ng Antichrist. So, ano naman po ang reward o gantimpala sa mga tumanggi sa tatak ng hayop? Ito po, Revelation chapter 20 verse 4. At nakakita ko ng mga luklukan ay may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghato. Sila po ang nobya ni Kristo. At hindi literal ang throne o luklukan. Yan po ay power and authority na ibinigay o ininvest sa nobya Kristo. So, ang Revelation chapter 20 verse 4 ay dalawang uri ng mga tao. Ang bride of Christ at ang mga namatay sa great tribulation na tumanggi po sa tatak ng hayop na nagresulta ng kanilang kamatayan. So, two kinds of people. The bride of Christ at tumanggi sa tatak ng hayop. Revelation chapter 20 verse 4, basahin natin. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sinay pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko another group of people. Ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. That is a foolish virgins. Sila yung mga left behind. At dahil sa salita ng Diyos, sila po ay mga Hudyo. The two kinds, another group of people. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap, verse 4, sa tanda ng kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipangharing kasama ni Kristo sa loob
ng 1,000 taon. Kahit ang mga foolish virgins kasamang maghahari sa mundo, mga kapatid. Ano po sabi ng Biblia? Ngayon, bibigyan ko kayo ng katibayan na ito po ay Hudyo at mga Gentiles sa mga tao. Basahin po natin, Revelation chapter 15. Ganito po ang sabi. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagila-gilalas. 7 anghel na may 7 salot, na siyang mga panghuli, sapagkat ang mga yaoy magaganap sa kagalitan ng Diyos. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan ay nangatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Ano ba ang sea of glass o dagat na bubog? Mga kapatid. Paano ba ginagawa ang glass o salamin? Buhat po sa mga buhangin sa dagat and then iinitin sa nag-aapoy na horno. Ganyan kung paano po gumagawa ng salamin. Kukuha ng mga buhangin doon sa dagat, ilalagay sa fire furnace o nag-aapoy na horno, katulad ng pinaglagyan doon sa 3 kaibigan ni Daniel, mainit na mainit. Iinitin po yung buhangin doon, ganyan po ang proseso sa paggagawa ng salamin. At yan ang description at symbol ng pananampalataya ng mga tribulation martyr nang sila po ay kumaan sa matinding kapigatigan. Kaya ito po yung simbolismo. Yan yung kanilang pananampalataya ni Moses. Sila po ay mga Hudyo na alipin ng Diyos at ang mga awit ng kordero, sila naman yung mga hintil na sinasabi, baka dakila at kagila-gilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Ang 144,000 ang last mouthpiece. Meron silang 3 mahalagang mensahe. Fear God and give honor to the Creator of heaven and earth. Sila rin ang condemning voice sa Catholic Church. Sabi ng Revelation chapter 18 verse 8, Babylon, Babylon is fallen, because he made all nations drink of the wine of the wrath of fornication. That is the teaching of the Roman Catholic Church. At ang ikatlong mensahe ng 144,000 na nilalaman po ng everlasting gospel ay huwag tanggapin o huwag kang tatanggap ng tatak ng hayop. At yan ang nagbigay ng kalakasan sa mga Hudyo at Hintil upang sila po ay tumanggi sa tatak ng hayop at naging resulta ng kanilang martyrdom, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Revelation chapter 13, no one can buy nor sell without the mark of the beast. Sa panahon natin, ano ang nireklamo ng mga tao? Diba problema ng tao ngayon? Pinaka-problem talaga. Financial problems, di ba? Ang mga tao, hirap na makapag-provide ng pangangailangan natin. Pagkain. Paano pa kaya kung ang mga tao ay hindi pwedeng bumili? Maliban lang na meron kang tatak ng hayop. Isipin mo ito. Hindi ka makakabili. Umiiyak yung anak mo, hindi ka pwedeng bumili ng gatas. May sakit yung anak mo, hindi mo pwedeng dali sa ospital. Gusto mag-aral ang anak mo, hindi mo ma-enroll. Mga kapatid, gusto mong pumunta sa ibang lugar, madala yung kamag-anak mo, hindi ka makapunta. Maliban lang na meron kang tatak ng hayop. Di ba naranasan natin yung pandemic?
Kung wala tayong vaccine card, wala tayong access. Ito nga lang sa lugar na ito, kailangan pa yung quarantine pass para lang makalabas. Sabi ng isang kausap ko, Pastor, si brother po, bihira umatyan. Siya na lang po ang patatakan natin ng marka ng hayop para siya makapili at tayo ay sa panahon ng pabuti kong pumayag. So, kailangan natin ng tapang, mga kapatid. Kailangan natin ng mensahe na magbibigay ng babala sa tulong at tabag at biyaya ng ating Panginoon. Sa sino man na tanggihan po ang tatak ng hayop, dahil ano ang gagawin natin kapag dumating na ang ganitong kalagayan? Kapag pumasok na tayo sa eskwisitan, anong gagawin natin? Dahil kapag tumanggi ka sa Antichrist, papatayin ka. Kapag tinanggap mo naman yung tatak ng hayop at yung kanyang larawan, maliligtas ka naman sa pagpatay nila, sa pag-uusig nila. At pahihintulutan kang makakilos at may pagpatuloy mo ang makalupang bagay, ang mga negosyo mo o anuman yan, kaya ang nag-iisang paraan para muli kang makapaghanap buhay ay tanggapin mo ang 666 system kapag dumating na yung araw. Ito na yun. Nag-uumpisa na. Mga kapatid, ang tanong, ipapagkanulo ba ninyo yung inyong pananampalataya para lang makasurvive? Ipagkakanulo ba ninyo yung inyong commitment, yung inyong relasyon sa Diyos para lang makasurvive? Maaari ngayon, para sa iyo, madali lang sabihin. Dahil andito tayo at walang sino mang pumipilit para tanggapin ang sistema. Okay naman eh. Mas maganda nga eh. Kita mo, nakakaginhawa tayo. Deception yan. National ID system, maganda naman talaga, di ba? Pag pila mo, isa lang yung dala mong ID, nagagaya ng nakaraan, nasangkap-tungtak na ID. Pero deception yan. Opo, hindi naman yan. Pero panimula yan. O nung nakaraang pandemic, walang vaccine, walang ayuda. Sabi naman nila ngayon, wala kayong ayuda noon, wala rin kayong butong ng eleksyon sa amin. Madaling sabihin, wala pang pumipilit sa atin. Pero kung dumating na kaya ang mga araw, mga kapatid, ang mga tao sa panahon ito nangangailangan ng inspirasyon. Kailangan nila ng lakas. Kailangan nila ng mensahe na magpapatatag sa kanilang pananampalataya para hindi nila tanggapin ang tatak ng halimaw, tatak ng hayop. Tapos gusto niyong mensahe, gatas. Ayaw niyo ng mga mensahe na nagbibigay kami ng pagbababala sa inyo. Na kailangan natin tanggihan ang tatak ng halimaw. Huwag tayong umayon sa sistema ng sanlibutan ito. At ang final voice na gagamitin ng Diyos kapag dumating na po ang araw na yon, walang iba kundi ang 144,000. Kung sa panahon na yon, 144,000 ang final voice. Tayo bilang body of Christ, tayo ang final voice para sa huling panahon. Tayo ang final voice sa Laodicean Church. Tayo ang magbibigay ng inspirasyon sa kanila. Tayo ang magbibigay ng kalakasan sa kanila upang hindi sila tumanggap ng tatak ng halimaw. Masakla pa tayo pa ng okay naman, mukhang maganda naman. Okay lang yan. Revelation chapter 14 verse 12. Narito ang pagtityaga ng mga banal na mga nagsisistupad sa utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus.
Sino yung banal na binabanggit niya? Tayo? Hindi po. Sila yung mga tribulation saints. Bakit kailangan yung pagtsatsaga? Ang pagtsatsaga po na binanggit dito, yung kaya nilang ibigay ang kanilang buhay. Mga kapatid. Hindi tayo yan. Hindi tayo papasok sa tribulation period kung kasama tayo sa rapture. O bakit sinabing narito ang pagtsatsaga ng mga banal? Kasi dadaan sila sa tribulation period. Revelation 14:12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Ito yung mga Hudyo. At ng pananampalataya kay Jesus. Sila naman yung mga Gentile. Foolish virgins. Verse 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Verse 14, lapit na magtapos. At nakita ko, at narito ang isang alapaap na maputi, at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang uloy may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. Tama. Malapit na tayo matapos dahil lumakas na naman ang ulan. Verse 15, at lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng panggapas, sapagkat ang aani sa lupa ay hinog na. At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kanyang panggapas sa lupa, at ang lupa ay nagapasan. Sino po ang aanihin dito? Walang iba kundi ang mga tribulation martyrs. At ang second harvest, yung ikalawang pag-ani, is the battle of Armageddon, patungo sa terrible and dreadful day of the Lord. Revelation 14 verse 17. Tingnan nyo ha. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit na may panggapas din namang matalas. At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas na sinasabi, ihulog mo ang iyong panggapas na matalas at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa, sapagkat ang kanyang mga ubas ay hinog na. At inihagis ng anghel ang kanyang panggapas sa lupa at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas sa malaking pisaan ng kagalitan ng Diyos. Kanya na mangyayari sa mga lepya ng mga taong pahahatulan ng Diyos. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan. Kaya saan yan? Yan po yung magaganap na Battle of the Armageddon, yung Armageddon War. At lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo at umapaw hanggang sa preno ng mga kabayo sa lawak na 1,600 estadyo. Grabe ano? Alam niyo kung bakit? Ilang milyon ang sundalo ng China? 200 million. Maglalabanan yan in the Battle of Armageddon, in the Battle of Megiddo. Kaya nga yung daan na ginawa nila, malapit nang 7 years na lang, nandoon na, nakarating na sila sa Egypt. Sa 7 years na lang. Kasi alam niyo kung bakit gumawa sila ng daan doon? Para sila raw ay nakakarating doon. But in reality, propesya yan na maglalakbay sila papunta doon sa Valley of Megiddo. Makikipaglabanan sila. 7 years from now, tapos yung daan na yan. At kahit yung India, gumawa rin ng sarili daan. Papunta na. So, all the ways, all roads, lahat ng daan patungo sa Rome. Patungo sa kapahamakan. 7 years from now, tapos ang daan. So, paano kung ito yung kaganapan ng pagmamarcha nila patungo sa Valley of Megiddo? So, ang lapit ng panahon.
Kasi i-harvest sila. And in closing, huwag nating hintayin ang pagdating ng araw, mga kapatid. Manalangin tayo na maging bahagi tayo ng pag-agaw. Manalangin tayo na ang Diyos ay mahabag sa lahat ng tao at mamuhay ng akma bilang nobya ni Kristo. Manalangin lagi tayo at mangaral tayo ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Dahil tayo yung final voice in the final hour. Kung yung 144,000, they are the mouthpiece of God. Tayong bride of Christ, we are the mouthpiece of God. We are the final voice in the final hour. Ipanalangin natin sa ating mga kapatiran na kapag asulang ang buwan, makikita mo sa simbahan. Kapag blue moon lang, nagpaasok ng buwan. Panalangin natin sila. Na kapag anniversary lang ng siya, saka lang umaating. Panalangin natin mga kapatid natin. Na kahit malalapit parang ang layo ng church, panalangin lang natin sila. Huwag tayo magsawa sa panalangin sa kanila. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ating mga anak bago po mahuli ang mga. Ipanalangin natin yung iglesia ng Panginoon. Sana pagdating ng pag-agaw, lahat tayo sama-samang aagawin ng Panginoon. At bago dumating ang mga bagay ni mga kapatid, magkaroon ng bawat isa ng kalakasan, ng katapangan, natanggihan ang tatak ng hayop. Ayong lahat ay tumayot manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe about the everlasting gospel. Lord God, bagamat ito po ay isang serye ng pagtutulong ng Book of Revelation, sana po ay maging inspirasyon din. Sana po ay maging encouragement din sa bawat isa ang mga mensahe po ito na ipinahayag ng inyong maliit na lingkod, na ibinigay po upang ito'y ating salita. Salamat po at pagpalain niyo po kami, naway patuloy na maging kalakasan ang mensahe sa amin. Na sa malaot madaling panahon, Panginoon, darating kami sa panahon ng pag-isip. Darating kami sa panahon ng isip. Lord, tulungan niyo po na kami ay maging malakas. Maging tapat kami sa inyo, Panginoon. Katulad ng sinabi ng aming Panginoon sa Kristo, sa ating pagbabalik, can I find a faith? Can I find a faithful servant? Lord, hindi man kami marami, Lord God. Kaunti lang kami ang bilang. Subalit, kung kami po ay magiging matatag sa inyo, magiging matatag kami sa aming pananampalataya, Panginoon, O Lord, at kami magsasama-sama, magagawa namin mapanagumpayan ang lahat ng mga uri ng pagsubok na maaari ka namin maranas. Salamat po sa gabi ito at iniiwan po namin ang kapayapaan sa puso ng bawat isa. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Kristo Jesus. Tayong lahat magsabi ng amen. God bless you mga kapatid. Hallelujah.